Naku, ang sinasabi ng mga teachers natin, no, bagamat ito, no, yung pahayag, no, nung Department of Education, at sinasabi nga rin po namin na wala naman talagang direkta, no, na utos mula dito sa ahensya na magkaroon ng mass promotion. Kaya lang may mga pulisiya at mga patakaran na siyang nagtutulak din sa mga guro para gawin, no, yung mga bagay na masakit din naman sa loob namin, no. Ang sinasabi nga namin, Bombo ni Risa, no, sa totoo lang masama talaga sa loob ng mga teacher na ipilit yung isang grading system, no, na sa isang transmutation table talagang papasa yung mga bata, no. Masakit din sa amin pagpasa ng mga bata kahit hindi kami ganun na sigurado kung talagang natuto sila, no. Para nawawala yung lasakit namin, pero para sa amin yung sistema rin talaga yung nagtutulak, no, sa mga ganito, no, na sitwasyon doon sa ating mga eskwela, kasi para sa kaalaman ng ating mga kababayan, no, sa kasalukuyang kaayusan, no, sa amin pag nagbagsak ng estudyante, hindi naman simpleng academic decision lang yan na ipasa mo o hindi Ang katumbas nito sa amin ay panibagong tambak na trabaho talaga. Kung sa amin na overwork na nga, kailangan home visitation, makipag-usap, mangumbinsi sa magulang, remedial classes, damakmak na paliwanag at documentation na talagang hindi na yan gagawin ng isang teacher. Kasi, kumbaga, ipinipilit sa amin na kami yung dahilan bakit bumagsak yung bata. Samantalang, para sa amin, produkto nito nung kabilang problema natin sa kabuuang sistema. Sa tingin namin kasi, dumadami yung bumabagsak. At, ibig ko sabihin, dumadami yung hindi bumabagsak kahit hindi natuto. Dahil dun sa apektado lagi halimbawa yung performance rating ng eskwela, yung bonus namin at incentive. Kaya talagang kung sa babayan, kahit sinong teacher siguro yung tanongin ninyo, talagang napakahirap para sa amin yung meron kang estudyante na ibabagsak dahil nga doon sa mga rekisitong hinihingi, no. Ang hirap i-explain, no, sa aktual, pero kumbaga naging embedded culture na yan sa amin, no? Naging kultura na yan doon sa mga eskwelahan natin dahil nga doon sa mga sinasabi nga natin, kakabit mismo ng performance ng eskwelahan kapag meron kang binagsak na bata. Nung unang-una yung performance-based bonus, ang itinataya dyan ay yung mismong bonus ng isang paaralan, hindi siya magiging good or better kapag meron kang maraming bilang ng dropout. Kaya talagang sinisinsin namin yan. Kahit yung oras na dapat sana pahinga na ni teacher, pupunta pa yan, susuyurin pa yan yung mga komunidad para lang talaga sikapin na mapabalik yung bata sa eskwela. Pero kahit ano pang sabihin ng Department of Education na walang direktang pulisiya, yung steps na patupad nito sa kanahin, nagtutulak din sa mga teachers natin na gawin yung masarap na ito. Pero kung kami po itatanungin talagang may prestasyon na yung isang dekada ng kabayaan na education system natin, no? Kitang-kita naman yung laganap talaga na dropout rate. Halimbawa, alam naman ng teacher yan kung bakit hindi pumapasok yung mga estudyante kasi gutom. Kaya dapat talaga bigyan ng malaking suporta yung feeding program natin, di ba? Pero more than the feeding program, yung full support din, papaano ba natin, halimbawa, pagtutulungan sa community together with parents, yung sama-samang bangon natin sa edukasyon. Siyempre, kakatumbas yung pagpapaganda rin ng ating eskwela, yung dagdag na classroom. Sa ngayon, kahit naman tumungtong tayo sa 1 million at tumungtong na sa 4% of gross domestic product, hindi pa natutugunan yung 165,000 na kakulangan sa classroom. Yung teaching personnel at saka yung ating mga education support personnel. Yung bigat ng trabaho ni teacher, overwork na siya. Can you imagine, ganito pa yung ipapagawa kapag may binagsak siyang estudyante. Nauunawaan naman siguro yan ng ating mga kababayan, di ba? At syempre, yung kakulangan din ng mga pangangailangan sa eskwela. Actually, yung pamamaraan nga lang ng pagtuturo namin, mismong kailangan namin sa pagtuturo, yung laptop, yung projector, no, halos kami pa yung nagpo-provide niyan, pinangungutang namin. What more pagkulang ng learning materials? Kasi EDCOM 2, ang sinasabi din sa kanilang report, talagang kulang na kulang, salat na salat din sa learning materials yung mga bata. Kahit yan, Bombo ni Risa ay sinasagot din ng mga teachers natin.